With Kang Daoud. The Star of Ben, the Star of David, 10 shekels. The Star of David, 10 shekels. The Star of David, 10 shekels. The Star of David. Hello, hit the bus, hello. Hello. Who needs the bus? Who needs the bus? So we're here mga kapatid sa Mount of Olives. So behind me is, ayan mga kapatid, ang ganda. That is the panoramic view of Jerusalem. Ganda no? So, ito rin, puno-puno talaga ng kasaysayan, biblical history in Jerusalem. Bye-bye. You are asking for the bus? Oh, wait lang. Wait lang, wait lang. Hindi, steady mo lang dyan. Ganyan. Ukradon. Ayaw nga mo ukrad? One. Lapit ka para hindi Pero ma... Oo. Okay. Yan. 1, 2, 3. Gusto mo yung video? Pwede din. Ay, wag natin. Mayroon. Okay, 1, 2, 3. Hindi, isa pa. Okay. Oda ka. Oh, dakan. Udah. Kita yung ano. Asa natin sa Arlene? Hindi nang ipopost. Ay! Ay! naman. Fun lang si Gerald. Fun siya. Salita man siya kung hindi mo siya natutunan. I'm good, okay? Lain nga pala ilagay sa to ano. Ay lakas yung mga ano iba. Yung mga ano yung 10 shekel na lang yung carbo. Dati tag-40 shekel. 10 shekel, 10 shekel. Yung mga pala kay anak-anak. Lulu. Tama lo. Ilang ka ng tanara? 10 shekel, 10 shekel from here. Hindi ka.
Tapos siya more on na sure yung ginagawa yung nangyari. Yung panahon na ganun. Kasi Gerald, ano yung hindi kita tako lang ng hindi sila ganito. Sila ganito. Sa may kiryon. Magkano gano'n? 2K. ay nag-ambag-ambag para maipatayo yung place na to. So bakit ito pinupuntahan ng mga Christians kagaya natin at magpapicture tayo mga kapatid? Okay? So pagpasok nyo ng pinto doon, marami kayo nakita ng mga olives. Matatanda na. Okay? And no wonder tinawag ito na Mount of Olives mga kapatid. At praise God kasi na-maintain nila. Kasi makikita natin lahat, mostly mga sites dito, puro simbahan, di ba? Pero at least dito may simbahan. May na-remain pa rin na lugar na nakikita nyo talaga na ito yung olive yards talaga. Okay? Sa loob mga kapatid, kung pumasok kayo, meron kayo nakitang bato sa harap. Okay? And then, ito yung puno na ito mga kapatid, yung puno na yan ng olives na yan, that is one of the oldest olive tree dito sa Jerusalem. Kaya sabi ng mga scholars, it dated back pa 2,000 years ago, and that tree is one of the living witness of the agony of the Lord Jesus Christ here. Kaya sabi ko nga, kung meron pang napaganda, kung pwede lang magsalita yung puno na yan, he can tell us a beautiful story of what happened here mga kapatid about Jesus. Pero syempre, in the Bible, meron pong kwento dito about sa ating Panginoon. Sabi ko nga, yung mga lugar na ito nagiging mahalaga lang because there is a person in the name of Jesus na may ginawa siya dito mga kapatid. So pumunta si Jesus kasama ang mga disciples niya sa lugar na tinatawag na Gethsemane. Okay? Ano to? Pesak, di ba? Passover. Actually, galing sila doon sa bundok na Isdan sa likod na yan. After nilang kumain, di ba? Umalis na si Judas. After nang mabusog sila, sabi ko nga, this place is a place for rest. So sinama ng Panginoon yung disciples niya pumunta dito para manalangin. Ayan o, sa Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, maupo muna kayo dito. Ayan, o, maupo kayo. Di ba? Basta experience nyo, naupo tayo. Maupo muna kayo dito. Magpipray ako banda doon. Okay? So I will pray. So una mga kapatid, doon sa likod, sa tabi ng church na ito, meron doong, dyan nangyari, sabi ng scholars, na nagsabi na, I will pray. So lumayo lang ng konti dito, sabi dito,
sinama niya si Peter at ang dalawang anak ni Zebedee. Nalungkot si Jesus at sobrang na-stress kasi nga alam niya that is going to die. Kaya sinabi niya sa kanila, pakiramdam ko, mamamatay ako sa grabing lungkot. Dito lang kayo at samahan niyo ako magbantay. So you stay there at punta lang ako sa continent to pray alone. So yung bato na yung mga kapatid sa gitna ng belt na yan, they is a traditional belief that is the place where Jesus kneel down and pray to God, to His Father. Okay? So, and then sabi dito, lumayo siya at nag-pray at nakadapa sa lupa. Grabe pala yung pray niya, nakadapa. Nakita niyo mga Muslim mag-pray? Yung noon nila nakaduin talaga sa lupa. That is one of the part of pray. Hindi natin ginagawa yan eh. Load pa ka lang, minsan sasaktan na tayo. Okay? But that is one, sabi niya, Tatay, Father, please, kung pwede lang po, wag po sanang maranasan ang paghihirap na ito. Pero hindi ko po ang gusto ko, kundi ang gusto niyo ang masunod. O in English, let this cup, o yung inaano niya, yung suffering, pass from me. But not my will, but thy will be done. Kasi he need to die, mga kapatid, in order for us to be free from our sins. Kasi nga, penalty talaga ng kasalanan natin is death, mga kapatid. And then sabi niya, pagbalik ni Jesus, nakita niya natutulog ang tatlong disciples. Okay, natutulog sila. Sinabi niya kay Peter, kaya nakita niyo doon, that is also the place na nalangin ulit yung Panginoon. Sabi niya, hindi niyo ba kayang magbantay kasama ako kahit isang oras lang? Huwag kayong matulog, mag-pray kayo para hindi kayo mahulog sa tukso. Gustong sumunod ng Espiritu pero mahina ang laman. So lumayo ulit si Jesus para mag-pray. Tatay, kung kailangan ko po talagang maranasan ang paghihirap na to, yung gusto niyo ang masunod. So bumalik siya uli at nadatna na naman niya, natutulog ang mga disciples, antok na sila. So in short mga kapatid, this is the place where Jesus prayed the agony na sabi ng Bible, yung pawis niya parang gulunan. No? Grabe yung pray niya, pero sabi niya, I hate to die. Because mga kapatid, all of us will suffer in hell. Diba? Yun yung ano niya, kasi all of us will be condemned in hell, but Jesus need to die in order for us to have life. So, ang mga olives na yan, mga kapatid, sabi ko, matatanda, hirap kasi na matanda, old na. Okay? Old na. And yung place na yan, that is also the place where Judas betrayed Jesus. Kasi di ba after niya mag-pray, it was already in the middle of the night. Kasama na si Judas, kasama niya yung mga Pharisee, yung mga sundalo. And sabi niya, malalaman niyo na ito si Jesus if I will please you. So dito sa lugar na ito mga kapatid, talikan ni Judas yung ating Panginoon. At dito rin inuli ng mga tao yung ating Panginoon. Nakakalungkot kasi nga sa Bible, Jesus is the door of heaven. Ibig sabihin, hindi ka pwede makapasok sa langit kung hindi ka dadaan sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Nawa, I am the door. Because heaven is a specific place, mga kapatid, totoo yung langit. May door yan. So sabi niya, in order for you to go there, the only way is only on believing on Jesus, mga kapatid. Wala lang iba. Pero si Judas, mga kapatid, napaka-blessed niya kasi naalikan niya yung door ng langit, pero hindi siya nakapasok. Because he betrayed the Lord. No? Nakakalungkot kasi nga, nagbigti siya, yan, laro niya dyan, hanggang doon sa aking kama, at doon siya nagpatiwakal. No? Nakakalungkot. So, I hope this place, no, it gives us reminder na grabe talaga yung paghirap ng Panginoon sa atin. Grabe niya tayo kamahal. Kaya I hope this Israel will lead us more closer sa Panginoon. Yes, may mga pagkukulang tayo sa Panginoon. I know. Lahat tayo meron. Now, we condemn others pero deep in our hearts, we have something. No? May mga bagay tayo na alam natin na si Lord lang nakakaalam, mga kapatid. And the only person that could fix us is no other than the Lord Jesus Christ. Lagi ko ito sinasabi sa trip, wala nang ibang makapagpabago ng isang tao, relationship, family mo, asawa mo, anak mo, it's the Lord. It's God. Kasi siya yung nagtingka sa Kanya. Sabi ko nga, kahit anong please mo sa isang tao, bigay mo lahat, at the end of the day, hindi pa rin siya mapiplease. Ang kailangan mong gawin, you need to give Him to God because God is the only person that could change someone. Sa atin din, mga kapatid, ang tangi lang natin kailangan, mga kapatid, sa mundong ito is no other than the Lord Jesus Christ. You need Jesus. Siya lang yung makakapag-fix sa atin. May mga pagkukulang tayo sa Panginoon, may mga problema tayo, Jesus is the solution, mga kapatid. Jesus is the answer. So I hope, hindi natin lang kaya tayo kukunin ng Panginoon. Yes, pwede tayo mag-enjoy dito, but all of us will face the judgment, and I hope all of us have that faith to believe on the Lord Jesus Christ as our Messiah man. No? So, ayan,
first time ka sumama sa amin, ganito yung ginagawa namin mga kapatid. Okay? We visit our place and we bring you the good news of the Bible. So hindi namin ito kinakaya kasi ito lang naman talaga yung libro na nagbabago ng buhay mga kapatid. Kami rin na-change din naman, makasalanan pa rin kayo mga kapatid along the way. But Christ started to change us slowly and by God's grace may mga challenges pa rin pero at least slowly binabago tayo ng Panginoon. Sabi ko nga, I hope this Israel will lead us more closer to Jesus, to God. Hindi ito yung maging dahilan na mas lalo tayong lumayo. Alam mo, nakakalungkot dito yung mga, di ba yung mga tao dito, instead na maging masisyo yung buhay, na lulong sa droga, nalulong sa sugal, sa utang, nasira yung family sa Pilipinas, di ba? Nakakalungkot, which is we are here in the promised land mga kapatid, na dapat yung lugar na ito, it will change us for better. No? So I hope we will be blessed financially, but most especially, we will be blessed spiritually mga kapatid. And the only thing, sabi ko nga, the decision is yours. We're just telling you the truth about the Bible. Pag dumating yung Panginoon, it's up to us pa rin mga kapatid. No? And we cannot condemn and we cannot blame anyone except our own self. Kasi we already heard the gospel. And I hope let's change. No? So, sabi lang yun ha.